Magandang gabi mga kadilim. Ako si Mac. At ngayong gabi, may isang kwento tayong babasahin tungkol sa isang taong ang akala niya ay mag-isa lamang siya sa bahay habang nagtatrabaho. Isang simpleng gabi, isang normal na shift, isang trabaho mula sa bahay. Pero minsan, ang pinaka nakakatakot na bagay ay hindi yung nakikita natin sa harap natin, kundi yung mga bagay na matagal nang nasa likod natin at hindi natin napapansin. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isang taong nakaranas ng isang pangyayaring hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maipaliwanag. Ito ang kwento, ang CCTV na may isang tao sa likod ko. Ito ang kwento ni Josh. Magandang gabi, Mac. Tawagin niyo na lang akong Josh. Nagtatrabaho ako bilang isang virtual assistant at halos 2 taon na akong naka-work from home. Sa totoo lang, sanay na ako sa ganitong setup. Tahimik na kwarto, sariling schedule, walang traffic, walang opisina. Para sa akin, ito na yung pinaka-komportableng trabaho na pwede kong magkaroon. Pero may isang bagay akong hindi gusto sa pagtatrabaho sa gabi. Yung katahimikan. Kapag lahat ng tao sa bahay natutulog at ikaw lang ang gising, minsan kahit maliit na tunog napapansin mo. Isang kaluskos, isang pagalaw, isang tunog na hindi mo alam kung saan nanggaling. Nung araw na iyon, may night shift ako. 12:00 ng gabi nagsimula ang trabaho ko. Normal lang ang lahat. Naka-on ang laptop, may headset, may kape sa gilid. At gaya ng nakasanayan ko, binuksan ko rin ang CCTV application namin sa bahay. Hindi dahil may inaabangan ako, kundi dahil habit ko lang. May CCTV kasi kami sa sala at hallway. Kapag nagtatrabaho ako, minsan tinitingnan ko lang kung may gumagalaw sa bahay. Bandang 1:30 ng madaling araw, may napansin akong kakaiba. Sandali, may tao ba sa hallway? Sa miliit na screen ng CCTV, may nakita akong parang anino. Nasa likod ko. Nung una, akala ko refleksyon lang dahil madilim ang kwarto at yung ilaw mula sa laptop minsan nagre-reflect sa salamin. Kaya hindi ko pinansin. Binalikan ko ang trabaho ko. Pero ilang minuto lang, hindi ko na mapigilang tumingin ulit. At doon ako kinabahan. Dahil mas malinaw na siya. May isang tao, nakatayo, sa likod mismo ng upuan ko. At pinaka nakakatakot doon, hindi yung may tao sa CCTV. Kundi yung katotohanang hindi ko siya nakikita sa totoong buhay. Nasa screen siya, pero kapag lumingon ako, wala. Akala ko sira lang ang kamera, kaya lumingon ako ulit. Wala pa rin. Pero kapag tinitingnan ko yung CCTV, nandoon siya. Nakatayo lang, hindi gumagalaw. Pero naghihintay. Kinuha ko yung cellphone ko. Tinawagan ko yung kapatid ko. Uy, gising ka pa? Hindi pa. Bakit? May tanong ako. Nasa sala ka ba ngayon? Huh? Hindi oh. Nasa kwarto ako. Sigurado ka? Oo. Bakit? Wala. Hindi ko sinabi sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Habang nakatingin ako sa CCTV, may napansin akong pagbabago. Yung taong nasa likod ko, gumalaw. Hindi siya lumakad. Hindi siya lumapit.
Dahan-dahan lang niyang inangat ang ulo niya at tumingin siya diretsyo sa kamera. Parang alam niyang nakikita ko siya. At doon ako tuluyang natakot. Hindi dahil sa kanya na nakatingin sa akin, pero nakatingin siya sa CCTV. Biglang may pumasok na notification sa CCTV application. Motion detected. Pero ang location, hindi sa hallway, hindi sa sala, kundi sa bedroom. Napatigil ako dahil ang camera na nagpadala ng notification ay yung camera sa loob ng kwarto ko. Pero wala kaming CCTV sa kwarto. Binuksan ko ang notification at may bagong camera feed. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung sino ang naglagay. Pero nakita ko ang sarili ko. Nasa harap ng computer at sa likod ko may isang tao. Kinabukasan sinuri namin lahat ng CCTV. Walang recording, walang bagong camera, walang tao. Pero may isang bagay akong nakita. Sa huling frame bago nawala ang feed, yung taong nasa likod ko, nakatingin na, hindi sa camera. Nakatingin na sa akin. At parang may sinabi siya. Hindi ko narinig. Pero nabasa ko ang labi niya. Sabi niya, matagal na kitang pinapanood. Simula noon, hindi na ako nagtatrabaho ng mag-isa sa gabi. At hindi ko na binuksan ang CCTV habang nagtatrabaho. Dahil natutunan ko may mga bagay na mas mabuting hindi na natin makita. At diyan nagtatapos ang kwento ngayong gabi. Isang kwento tungkol sa isang simpleng CCTV na dapat sana ay nagbibigay ng seguridad. Pero para kay Josh, ito ang naging dahilan para matakot siya sa sarili niyang tahanan. Dahil minsan, ang kamera ay hindi lang ginagamit para makita kung sino ang nasa paligid natin. Minsan, ito rin ang nagbubunyag ng mga bagay na hindi natin dapat nakikita. Kung mayroon kang sariling kwento na kakaiba, nakakatakot at hindi maipaliwanag, maaari mo itong ipadala sa madilim na sulat. Dahil ang kwento mo, baka ang susunod nating buksan. Mga kwentong ipinadala ng mga taong nakaranas ng kakaiba, nakakatakot at hindi maipaliwanag. Ako si Mac. Bawat sulat ay may kwento. Bawat kwento ay may dilim. Maligayang pagdating sa madilim na sulat.